Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, bago ang lahat, Popoy at Bea, gusto ko muna kayong batiin ng magandang araw. Lalong-lalo na sa mga listeners ninyo. Inuna ko na yung pagbati ko kasi siguradong marami sa inyo ang maiinis sa kwento ng buhay ko. Pero meron lang sana akong isang pakiusap. Kung meron kayong ibabash or i-judge, sana ako na lang. At wag na yung mga taong kasama ko sa kwento ko. Ako si Letzel, isang anak mahirap. Lumaki ako sa isang squatters area dito sa Metro Manila. Kami na yata yung pinakasaktong halimbawa ng isang kahig, isang tuka. Kahit naiisang anak lang ako, never kong naranasan ang ma-spoil o makaramdam ng ginhawa. Paano ba naman kasi, Popoy at Bea? Ang hirap na nga ng buhay, mas lalo pang pinapahirap ng mga magulang ko ang sitwasyon namin dahil sa mga mali-mali nilang desisyon. Walang naiwang magandang alaala ang mga magulang ko sa akin, kundi puro away, ingay, at problema. Letzel! Sino ba yun? Ang aga-aga nang bubulabog eh. Letzel! Si JR to! Nandito ako sa may likod ng bahay niyo. Anak ng... Sinasabi ko na nga ba eh. Ano? Ba't ba ang aga-aga mo mang abala? Anong maaga? Pasado alauna na uy. Natutulog pa ako. Sorry, hindi ko alam. Ano ba kasing kailangan mo? Pakopya ng book report mo sa English. Ha? Sabi ko, pakopya ng book report. Bukas na pasahan nun. We. Oo, hindi ko pa nababasa yung libro eh. Ikaw ba? Wala, hindi ko pa nagagawa. Paano yan? Wala tayong assignment. Napakasungit pa naman ng teacher natin dun. Sige. Gagawa ako ngayon. Ayos. Babalik ako mamaya ha. Pakopya ako ha. Basta iba-ibahin mo yung words ha. Para hindi halatang kumopya ka sa akin. Bahala. O sige na. Kakain muna ako ha. Balik ka na lang mamaya. Sige, salamat. Kahit kailan talaga yung mokong na yun. Hay nako, tiis-tiis na naman muna sa kape. Makapagbasa na nga lang muna. Kunwari naiintindihan ko tong libro. Ono, umuwi ka pa. Malamang, bahay ko to eh. Buti naman, naalala mong may bahay ka pa. Kung ayaw mo, edi aalis na lang ako. Di umalis ka. Diyan ka naman magaling eh. Bubuo-buo ng pamilya, di mo naman kayang panindigan. Wala kang ibang ginawa, kundi lustayin yung kakarampot na sinusweldo mo sa pambababae. Kaya tayo minamalas eh. Kung di ka lang sana sugarol, mayaman na sana tayo. Marami na sana tayo napundar. Palaging ako sinisisi mo kung ba't minamalas ka. Ikaw naman tong walang tigil sa kakawaldas ng pera. Ha? Ayun na naman sila. Sigawan na naman maghapon. Ay, nako. Aba, ako pa talaga may kasalanan? Hoy,
para sabihin ko sa'yo, pera ko yung pinansusugal ko. Wala ka naman inaabot na pera sa amin Kaya lang naman ako tumigil sa pag-aabot ng pera, dahil ayaw mong lubayan yung pagsusugal mo. Ma! Pa! Ano bang ingay-ingay nyo? Gumagawa ako ng assignment. Hoy, ikaw bata ka. Puro assignment na lang inaatupag mo. Kung tumulong ka kaya sa gawaing bahay. Kita mo na? Pati ang anak mo na nag-aaral na mabuti, abalahin mo dahil sa kapabayaan mo. Wala kang pakialam dahil wala ka namang ambag sa bahay na to. Ano ba? Hindi ba talaga kayo titigil? Paano ko titigil kung puro problema lang ang dala nitong magaling mong ama? Wala namang ginagawang masama si Papa. Ngayon na nga lang umuwi, aawayin nyo pa. Anong walang ginagawang masama? Di mo ba alam na nakabuntis ng ibang babae ang ama mo? Ha? Ano? At sa mo na naman narinig yung chismis na yan? Hoy, huwag ka na magkaila. Alam na dito sa buong barangay ang kalokohan mo. Yan ang napapala mo kakatambay dyan sa tungitan tsaka bingguhan maghapon. Makaalis na nga dito. Bad trip. At saan ka pupunta? Kahit saan, basta malayo dito. Babalik na lang ako pagkatapos niyong magsigawan. Hoy, Letzel! Letzel! Tarantado ka talaga, JR Sabi ko, gusto ko lang tumambay. Di ko sinabing gusto kong uminom. Hiya mo na. Alam ko naman problemado ka Makakatulong ang alak para makalimot ka saglit sa problema mo. Grabe. Sobrang sakit pala talaga sa ulo ng parents mo, no? Sinabi mo pa. Minsan na nga lang sila magpang-abot sa bahay nagsisigawan pa. Kung yung ibang tao umuwi ng bahay para makapagpahinga, ako gusto kong lumayas para makatakas sa gulo ng pamilya namin. Partida, mag-isa ka pang anak niyan. Paano na lang kung marami kayo? Yun na nga Mag-isang anak na nga lang, hindi pa maalagaan ng maayos. Ay, tagay mo na lang muna yan. Huy, ano, iyakan mo lang ako dito? Ayoko nang umuwi, Brad. Ayoko na sa amin. Oo, alam ko. Mahirap talaga yung sitwasyon mo. Hindi, JR Ayoko nang umuwi, promise. So ano, maglalayas ka? Tulungan mo ako. Na maglayas? Oo. Tulungan mo ako maghanap ng trabaho, ng matutuluyan, kahit ano, kahit saan. Basta wag lang sa amin. Naku po, patay tayo dyan. Kung ayaw mo, di wag. Ako na lang mag-isa maghahanap. Letzel, bata ka pa. Mga bata pa tayo. Sino bang tatanggap sa atin sa trabaho? Marami naman diyang nagtatrabaho ng maaga. Sisipagan ko yung paghahanap basta makaalis lang ako sa bahay namin. O sige, bukas na bukas sasamahan kita. Hindi nga. Seryoso nga. Basta dito ka na lang muna magpalipas ng gabi kung ayaw mong umuwi. Pero tulungan mo ako ubusin tong binili kong alak ha. Okay. At saka tumahan ka na rin. Huwag kang mag-alala, lilipas din yung problema mo. Hindi ko nga lang alam kung paano kita matutulungan pero sinisigurado ko sa'yo. Sasamahan kita hanggang sa makaraos ka. Popoy at Bea, sa bawat araw na ginawa ng Diyos, hindi ko maalala na nakaramdam ako ng saya sa loob ng bahay. Siguro nung bata pa ako at wala pang kamuwang-muwang sa mundo, oo. Pero simula na nagkaroon na ako ng malay, puro problema at lungkot na lang ang tumatak sa alaala ko. Minsan nga napapaisip ako kung paano nagkatuluyan ang mga magulang ko kasi halata namang hindi nila mahal ang isa't isa. At pakiramdam ko, hindi rin nila ako mahal. Wala akong karamay sa bahay. Wala akong kakampi. Walang nakikinig sa mga hinaing ko, maliban na lang sa tropa ko. At isa na nga doon si JR. Popoy at Bea, kahit na mukhang tambay at walang gagawing matino si JR, siya lang ang nasasabihan ko ng mga pinagdadaanan ko.
Nakaka-relate kami sa buhay ng isa't isa kasi pareho kaming laki sa hirap. Kapag may problema ang isa sa amin, tatambay lang kami kahit saan, kahit abutin pa ng magdamag. At doon, unti-unting gumaan ang pakiramdam ko. Ang hindi ko lang inaasahan, makakagawa pala kami ng pagkakamali na habang buhay naming pagsisisihan. Nakakabagot naman dito sa bahay. O ano, nakatunganga ka na naman maghapon. Lika dito. Tulungan mo akong iayos tong mga pinamili ko. Nagpadala ng pera si Papa sa inyo? Ano? Yung ama mo? Magpapadala ng pera? Asa ka pa? Napanalunan ko yan sa sugal. Kung hindi pa ako nanalo, malamang maghapon na naman tirik ang mga mata natin sa gutom. Magsaing ka na, maliligo lang ako. May lakad ulit kayo? Hay, huwag na puro tanong. Huwag ngayon, please. Nandito si Mama. Ano yun? Na paano ka bata ka? Ayan, kakapuyat mo yan. Ayaw mo kasi matulog na maaga. Sana nga puyat lang to. Ano ka mo? Wala. Teka, napapansin ko, ilang araw ka nang nagsusuka at parang palagi masama pakiramdam ah. Baka may iba ka nang nararamdaman, ha? Sinasabi ko sa'yo, wala tayong pampaospital, kaya umayos ka. Hindi naman ako hihingi ng pampaospital sa inyo eh. Uy, kanino ka hihingi? Sa magaling mong ama? Hindi mo nga alam kung nasan siya. Pananagutan namin to ni JR. Ano? Teka, ulitin mo nga yung sinabi mo. Pananagutan nyo ni JR? Sinong JR yun, ha? Huwag mo sabihin, buntis ka? Akala ko pa naman gets nyo na. Ano? Nagkabuntis ka na maaga? Hindi ka pa nga nakagraduate ng high school. Ano papakain mo dyan sa alak mo? Huwag mong sabihin sa akin mo pa iaasay ang gatas at diaper ng bata na yan. Ano ba, Ma? Wala pa nga eh. Hindi pa nga pinapanganak eh. Inuunahan nyo na kaagad ng galit. Hindi pa nga sinisilang sa mundo yung anak ko. Muhing-muhing na kaagad kayo. Hindi ako galit sa anak mo. Galit ako sa pinaggagawa mo sa buhay mo. Bata-bata mo pa, nagpagalaw ka na? At napabuntis ka pa talaga? Sarili mo nga hindi mo maalagaan, magdadagdag ka pa ng isa? Tama na, Ma. Oo na, gets ko na yung gusto nyong sabihin. Hindi na rin naman ako nagtataka na ganyan yung sasabihin nyo eh. Makaalis na nga muna dito. Puro sama ng loob lang yung mapapala ako sa bahay na to eh. Hoy! Kinakausap pa kita! Letzel! Letzel! Tao po! Tao po! Saan kaya yung taong yun? Di man lang nagre-reply sa mga text ko. Matawagan na nga.
Ayaw namang sagutin. Ay, tao po! JR? JR, si Litzel to! Wala talaga. Anong kailangan mo, iha? Hello po. Nandyan po ba si JR? Si JR? Bakit? Anong kailangan mo sa pamangkin ko? Gusto ko lang po sana siyang makausap. Tungkol saan? Wala naman po. Tropa po niya ako. Ganun ba? Wala na sila dito. Wala na po? Paanong wala na po? Umuwi na sila sa probinsya, buong pamilya. Po? Bakit po? Ito kasing bahay na to, may iba palang may-ari. Pinalaya sila. Bakit parang biglaan naman po yata? Anong biglaan? Matagal na nilang alam yun. Binigyan nga sila ng palugit ng may-ari kaya matagal nilang napaghandaan ng pag-alis dito hindi naman sila kasya lahat sa bahay ko kaya napilitang umuwi na lang ng probinsya. Pero, paano yung... Teka, babalik pa po ba si JR? Yun ang di ko alam. Pero malamang sa malamang hindi na. Anak nang... Paano? Iwan na kita dyan na, iha. Marami pa akong gagawin. Paano na ngayon to, JR? Pambihira naman Popoy at Bea, dahil walang gumagabay sa amin ni JR at dahil na rin palaging alak ang kakampi namin, maraming beses kaming nakagawa ng mga bagay na hindi namin dapat gawin. Oo, may nangyayari sa amin noon. Maaga kaming nagpalamon sa tukso hanggang sa magbunga na lahat ng kapusukan namin. Akala ko naman hindi ako tatalikuran ni JR. Kasi buong buhay ko, sa kanya lang ako nakahanap ng kakampi. At paulit-ulit niyang sinasabi sa akin noon na hindi niya ako iiwan. Pero magaling lang pala siya sa salita. Dahil ang taong inakala ko na habang buhay kong magiging kakampi, ay siya ring unang taong tatalikod sa oras na kailangan ko na tong makakapitan. Sa totoo lang, Popoy at Bea, gusto ko na lang makunan. Dahil sa patong-patong na sama ng loob na nararamdaman ko. Pero malakas ang kapit ng bata kaya naipanganak ko siya ng malusog. Noong nanumbalik na ang lakas ko, sinubukan kong dumiskarte. Kahit ano, kahit saan. Basta may pera, pinapatulan ko. Hanggang sa isang hindi kilalang lalaki ang nag-alok sa akin ng trabaho. Call center agent, local account, kaya hindi raw kailangang magaling mag-English. Tinulungan niya ako makapasok dahil malaki rin ang perang makukuha niya sa bawat aplikanteng makakapasa. At dahil kapal na mukha lang ang puhunan, madali ako nakapasok. At doon na unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ko. Agad? Di pa nga nag-i-input natin sa upuan Hoy Gaga, ikaw iniintindi namin. Opener ka pa bukas pag ikaw hindi nakapasok ha. Sus! Kayang-kaya ko na yon. Ako pa. Malakas ako sa inuman Bakit naman kasi binigyan tayo ng weekend shift ni TL? Hindi tuloy tayo makapag-party ng maayos. Anong hindi? Kayang-kaya naman Kayo lang naman tong takot pumarty. O sige, sasabayan ka namin pero wag mo kaming sisisihin pag hindi ka nakapasok na maaga bukas, ha? Ako nang bahala, tara na. Enjoy na natin to. Sayang naman, minsan na nga lang tayo makagala Okay, fine. Basta, alalay lang ha? Oo naman. Order na ako? Isa pa? Sige, go! Bahala na si Batman. Go!
I'm glad I was able to help you. Have a good day. Bye. Huy, te. Okay ka lang? Hindi, te. Ang sakit ng ulo ko sobra. Parang gusto ko nang masok Yan na nga ba sinasabi ko eh. Kung makapaghamon ka kagabi, parang wala nang bukas. Sandali. Masusukan na talaga ako. Gaga, tumakbo ka na sa CR. Baka masukahan mo pa yung computer mo. Te! Ano na? Ba't naman siya ka pa talaga sumuka? Sorry, hindi ko na kinaya eh. Yari ka ngayon sa IT. Sinukahan mo ba naman yung keyboard mo? Letzel, anong ginawa mo? Sorry, TL. Oh, ay nako. Wag mo nang ulitin ha. Tumakbo ka na sa CR, bilisan mo. Thank you, TL. Mag-coaching tayo, pabalik mo. Po? Malis ka na, bilisan mo. Baka masuka ka pa ulit dito. Sige po. Sinabi sa akin ni Lira na nagiinuman kayo kagabi. Ano bang pumasok sa isip niyo? Alam niyo namang may shift pa kayo ngayon, di ba? TL naman kasi. Ba't nyo naman kasi binibigyan ng weekend shift? Alam nyo namang araw ng gimmick yun eh. O kaya family day. How I wish na pwede kong sabihin sa HR yan kapag nahiring ka na. TL, sorry. Hindi na mauulit. Hindi na kami lalabas ulit. Promise. Okay lang naman gumimik eh. Basta hinay-hinay lang, please. Lalo kung may shift pa kayo kinabukasan. Opo. Sa ngayon, i-ready mo na yung sarili mo. Dahil sigurado, i-charge sa'yo yung keyboard na sinukahan mo. Mura lang naman yung keyboard, TL. May nabibili naman yan sa baklaran. Sira ulo, ginawa mo pang substandard yung mga gamit dito, ha? Baka mapurnado yung educational assistance mo dahil sa ginawa mo. For approval ka pa naman. Po? For approval na ako? Hindi nga. Di ko nga rin ini-expect eh. Konti lang kasi yung applicant ngayon kaya malaki yung chance for approval. Nako, thank you, TL. Sobrang thank you talaga ha. May pagpapatuloy ko na yung pag-aaral ko sa wakas. Kaya dapat bawas-bawasan mo na yung pag-imik mo. Instead, ipunin mo yung pera mo para may magamit ka habang nag-aaral. Opo, TL. Thank you talaga. Pirma mo tong coaching log. Please, magtino ka na, ha? Huwag ka nang pasaway kung gusto mong umayos na yung takbo ng buhay mo. O ano, kumusta yung coach nyo ni TL kanina? Ayun, nasabon syempre. Pero hindi naman ganun kagrabe yung galit niya. Halata nga, parang nakangiti ka pa nga pagbalik mo sa desk mo eh. Kasi naman, pre-process niya yung request ko ng educational assistance. Oh, di nga. Oo, Kaya kailangan ko mag-ipon ng pera. Mukhang matutuloy na yung pag-aaral ko. Matagal ko nang gustong ituloy yun eh. Ay, mag-iipon ka? Saktong-sakto. Ha? Bakit? Kasi may alam akong investment na pwede mong pasukan para lumaki lalo yung pera mo. Gaga, baka mamaya scam yan ha? Hindi, promise. Ako mismo ang patunay. Nakapag-withdraw na ako 2 buwan na. We. Oo nga. Teka, tambay tayo saglit sa mall. Explain ko sa'yo kung paano. Okay, basta sure yan ha? Sure na sure. Ipapasok ba kita sa alanganin? Sige.
Tara, turuan mo ako kung paano ha. Popoy at Bea, malaki ang naging pagbabago sa buhay ko simula nung nag-umpisa akong magtrabaho. Unang beses kong makaranas na humawak ng tig-1,000 papel na galing sa sarili kong pagod. Unti-unti nabibili ko na lahat ng pangangailangan ko, pati na rin ang anak ko. At hindi lang yun, nagkaroon din ako ng mga kaibigan. Napunta ako sa isang team leader na hindi man ganon ka-friendly, kahit papaano ramdam ko namang may concern sa akin. Alam kong malayo pa ang lalakbayin ko para makaraos sa hirap, Popoy at Bea. Hindi rin ganun kadali ang trabaho dahil puro stress ang inaabot namin sa mga customer. Pero sanay naman ako Halos araw-araw ganun din naman ang nararanasan ko sa bahay. Di mas mabuti na yung may natatanggap akong pera, di ba? Sa isip-isip ko, malaking biyaya na tong meron ako ngayon. Mabagal man ang pag-usad, at least hindi na ako stuck sa problematic na buhay. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Problematic. Popoy at Bea, nagtuloy-tuloy ang magagandang pagbabago sa buhay ko. Hindi man ganun kalaki ang kinikita ko, at least hindi na kami nagugutom. Natutustusan ko na ang araw-araw na pangangailangan namin. Paminsan-minsan, nakakapag-party pa kasama ang mga kaibigan. At mas lalo pa sanang nagtuloy-tuloy ang pag-asenso ko kung tinuloy ko ang plano kong pag-aaral. Kaso, hindi ko na tinanggap ang educational assistance dahil yung perang pandagdag ko sana nilaan ko sa investment na inalok ni Lara sa akin noon. Mukhang maganda naman na naging desisyon ko dahil may bumabalik na pera sa akin. Kapag malaki ang deposit, malaki din ang balik. Kaya mas sinipagan ko pa ang pag-i-invest. At yung pangarap kong makatungtong sa college, na-postpone hanggang sa inabutan na ng pandemic. Popoy at Bea, dumating nga ang COVID-19 na ikinawindang nating lahat. Mabuti na lang at stable yung company na napasukan ko, kaya sa halip na magbawas ng empleyado, pinayagan na lang kaming mag-work from home. Akala ng iba madali, pero sa totoo lang, para sa kagaya kong pinagtagpi-tagpingyero ang tirahan, work from home na siguro ang pinakamalaking pagsubok. Unti-unting nag-iba ang tingin ko sa trabaho. Nawala ang dating sipag at napalitan ng inis at pagkadismaya. Letzel! Huy! Di ka pa ba gigising? Mamaya. Wala ka bang trabaho? Mamaya pa yun. Anong mamaya? 10:00 na. Ano? Mag-aalas 10? Oo. Ba't hindi tumunog yung alarm ko? Aba, ewan ko sa'yo. Naku po, yari ako nito Teka, magre-ready na ako. Yan, puro ka kasi puyat sa cellphone. Oo na, Ma. Huwag mo na akong pagalitan ngayon. Natataranta na nga ako Ano, may pagkain ba? Alamang, tanghali ka na gumising Naku, eto na nga. Tumatawag na si TL. Letzel, anong oras na? Pati di ka ba naglalagin? Sorry, TL. Tinanghali ako ng gising Tanghali na naman? For the end time, ha? TL, sobrang sama kasi talaga ng pakiramdam ko Di ba sinabi ko naman sa inyo na kapag masama ang pakiramdam, magsabi agad ng maaga. Ang sabihin mo, nagpuwet ka na naman kagabi kaya hindi ka nagising on time.
Di mo pa sinasagot yung tawag ko. Sorry talaga, TL. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Ayoko nang pasaway sa team ko, please. Hindi na mauulit, TL. Ilang beses mo na rin sinabi yan, di ba? Sorry po. TL, ibababa ko na to ha. Magpe-prepare na ako. O, bilisan mo na. Opo. Bilang punishment, work on-site ka ngayon. I-cover mo ang closing shift. Po? Face-to-face coaching tayo mamaya. Bye. Wait, TL! Nakakainis. Mapipilitan tuloy ako magbiyahe. I want this to be the last coaching tungkol sa pagiging late mo. Opo, TL. No, I mean I will make sure that this will be the last coaching. Dahil sa susunod na gawin mo ulit yan, I will recommend you for termination. Sandamakmak na deductions ang napala ko dahil sa'yo, Letzel. Ni hindi ko naranasan na magkaroon ng incentive dahil palagi akong may markdown because of you. Sorry po. Puro ka sorry, hindi ka naman nagbabago. At parang hindi ka pa natatakot na posibleng mawalan ka ng trabaho. Sabihin mo nga sa akin, mahalaga pa ba sa'yo yung trabaho mo? Siyempre naman, TL. O, bakit ayaw mo magpakatino? Nakakapagod din kasi mag-work, TL eh. Lahat naman tayo pagod eh. Pero kailangan natin tong trabahong to. Isipin mo na lang, ang daming nawalan ng trabaho ngayong pandemic. Tapos ikaw may trabaho ka na. Work from home pa. Tapos magpapabaya ka lang sa work mo? Letzel, gusto kong umangat ka sa buhay. Gusto kong umasenso ka. Umangat yung kalidad ng buhay mo. Kaya nga tinutulungan kita hanggat kaya ko eh. Nag-apply ka ng educational assistance, tinulungan kita. Pero anong ginawa mo? Ininvest mo yung pera dun sa kung ano mang yung investment na yan na wala ka namang kasiguraduhan. Uy, TL. May natatanggap naman ako dun. Okay, fine. May natanggap ka na. Ha? May natatanggap ka na. Pero hindi ko kukwestiyonin yun. At kahit papano, mas okay na rin yan kaysa mapunta sa bisyo. Pero tignan mo yung nangyari. Inabutan ka na ng pandemic nang hindi nakapag-enroll. So kailan ka babalik sa school? 3 years from now? 5 years from now? Hindi pa nga natin alam kung babalik pa ba sa dati yung mga eskwelahan na yan. TL, ba't ba kasi masyado kang worried para sa akin? Mas nag-aalala ka pa nga sa future ko kaysa sa sarili kong nanay eh. Kasi nga concerned ako sa'yo. Alam ko yung pakiramdam na lumaki sa hirap. Kaya lahat ng tulong na pwede kong ibibigay ko. Kasi ayokong ako lang yung nananalo sa buhay. Gusto ko kasama ko kayo. Kasama ka. Ngayon sabihin mo sa akin, anong tulong pa yung kailangan mo? Po? May tulong ka pa bang kailangan na hindi ko na ibibigay sa'yo? Sabihin mo na ngayon. Yung totoo, TL? Yes, yung totoo. Para magkaalaman na. Ang totoo niyan, TL, wala na akong ganang magtrabaho eh. Nawawalan na ako ng motivation. Ano? Kasi naman work from home, walang kachismisan. I mean, walang nakakausap, walang nakakasalamuha. Nakakabagod kaya. My God! Sabi mo kasi magpakatotoo ako eh. O di ayan, sinasabi ko sa'yo yung totoo. So sinadya mong magpasaway para matanggal ka, ganon? Hindi naman sa ganon, TL. Ayoko namang umalis sa company na to kasi mamimiss ko naman kayo. Saka sila Lira, sila Joy, saka ikaw. O anong gusto mo mangyari? Ewan. Gusto mo magpahinga? Pwede ba, TL? Ayoko namang mag-resign. Kasi gusto ko kayo pa rin ang katrabaho ko kapag bumalik na ulit sa face-to-face. Okay. Bibigyan kita ng pahinga. I will recommend you for LOA. Leave of Absence. 3 months. Hindi nga. Pwede ba yun? Oo naman. Kaysa naman active nga yung status mo, panay absent at late ka naman. Anong idadahilan natin sa HR? Ako nang bahala doon. But let me remind you, Letzel. No salary to. So 3 months, wala kang sweldo. Gets mo ba yun? Sige po.
Okay na rin siguro yan para malaman mo yung kahalagahan ng trabaho mo. Opo. And please, if ever ma-approve yung LOA mo, gamitin mo yung 3 months para mag-isip-isip. Isipin mo yung sarili mo, yung anak mo, yung magiging future nyo. Huwag niyong sayangin lahat ng pabor na ginagawa ko para sa'yo. Pahalagahan mo kung nasan ka ngayon. Dahil sa totoo lang, Letzel, ngayong kasagsagan ng pandemic, ang daming naghahangad ng mga bagay na meron ka. Popoy at Bea, magiging honest ako sa inyo. Sobra akong na-touch sa lahat ng sinabi ni TL Rocky sa akin. Na gusto niya makitang gumanda at umangat ang kalidad ng buhay ko, kaya gagawin niya ang lahat na makakaya niya para matulungan ako. Kaya lang, hindi biro ang burnout at mental health issue na pinagdadaanan ko nung kasagsagan ng pandemic. Pakiramdam ko hindi pera ang kailangan ko kundi pahinga. Kaya naman, yun ang ibinigay sa akin ni TL Rocky. Hindi madali ang mag-apply ng leave of absence nung time na yon, Popoy at Bea. Pero nagawa ni TL Rocky ng paraan, basta pag-isipan ko lang daw ng maayos ang magiging desisyon ko sa buhay. Kesa naman patuloy akong magtrabaho at maging cause ng napakaraming markdown sa team namin. Ang siste, 3 taon na akong tambay sa bahay. O 3 buwan akong tambay sa bahay, walang sinasahod bukod sa perang nakukuha ko sa investment namin ni Lyra. Maliit lang yon kung tutuusin, pero napagkakasya namin para sa pang-araw-araw dahil sanay naman kami sa walang-wala. Kaso nga lang, isang malaking pagsubok ang dumating na sobrang gumulat sa akin at sa pamilya ko. Bakla! Uy, mga te, ano na? Kumusta buhay-buhay? Aba, syempre, eto, maganda pa din. Ay, Pak, gusto ko yarn. Pero, malungkot ang puso. Ay, may hugot ang lola mo. Mukhang mahaba-habang pagkakwentuhan natin ngayon ah. So, sa tagal nating hindi nakikita, hindi na tayo updated sa life ng isa't isa. True. Kaya ano pang hinihintay nyo? Magsi-order na tayo at marami pa tayong pagchichikahan. Wait, dito talaga? Sa milk teahan? Ay naote, ayoko nang maulit yung nasusuka sa workplace. Well, work from home naman ngayon. So why not? Diyos ko po, Litzel! Magtigil ka nga. Ayan ka na naman sa mga life decisions mong mali-mali. Hindi tayo iinom ng alak today. Period. Okay, fine. O di sige, go, umorder na tayo. Okay. Oh my God! Seriously? Pinag-report ka ni TL Rocky sa office ng biglaan? Oo, te. Well, hindi ko masasabing biglaan kasi ilang beses niya na rin naman akong binigyan ng warning. Ako lang talaga tong pasaway. Eh, deserve mo naman pala. Oy, pero sinisikap ko namang magbago ngayon, no? Nakakahiya na rin kasi kay TL eh. Eh, buti naman may natitira ka palang hiya. Actually, ubus na. Hindi ko nga alam kung saan ang galing tong hiya ko eh. Oh, kaninong phone yun? Not mine. Ay, sa akin. Wait lang ha. Si Mama? Hello, Ma. Nasaan ka ba? Nasa labas. Bakit? Uwi ka't hindi makahinga anak mo. Ha? Itakbo natin sa ospital. Teka, itakbo nyo na. Huwag nyo na akong hintayin. Sa ulo ka ba? Wala akong hawak na pera dito. Basta itakbo nyo na lang. Pupuntahan ko kayo sa ospital. Siguraduhin mo lang ha. Oo, Ma. Bilisan nyo na. Eh, ano nangyari? Sinong itatakbo sa ospital? Mga te, sorry ha. Kailangan ko nang umalis eh. Emergency lang. Explain ko na lang sa GC. Sige, bye-bye. Okay. Iingat ka.
Hanggang kailan pa kaya tayo dito sa ospital, nak? Sabi ng doktor, kailangan pang obserbahan eh. At saka marami pang laboratory na kailangan gawin bago siya ma-discharge. Paano yan? Wala naman tayong hawak ng malaking pera. Subukan mo kayang humingi ng tulong sa papa. Wag na. Gagawin ko ng paraan. Wag na lang kayong lumapit sa taong yun. O sige, ikaw bahala. Siguraduhin mong hindi malalagay sa panganib ang buhay ng anak mo. Hindi ko makontak yung agent. Hindi ko mahanap yung FB niya. Naka-deactivate ata. Tapos hindi pa sumasagot sa mga text ko. Hindi pwede yon, Lira. 50 milyong ininvest ko sa kanya, no? Ano yun? Mawawala na lang yun na parang bula? Gagawin ko ng paraan. Siguraduhin mo lang. Naka-confine yung anak ko ngayon, Lira. Ang daming lab na kailangan gawin at ang daming gamot na kailangan bilhin. Oo, naintindihan ko. Huwag mo naman ako pagtaasan ng boses. Kasi naman nung inaya mo ko sa investment na yan, sabi mo pwedeng withdrawin yung pera anytime. Oh, nasa na ngayon? Nakapag-withdraw ka naman Yun na yun. Wala pang 10,000 yung nawi-withdraw ko. Mas malaki pa nga yung na-invest ko dyan sa agent mo na yan Excuse me, hindi ko siya agent. O basta gawan mo ng paraan ha. Kailangan ko ngayon ng pera. Oo, sige, babalitaan kita. Bye. Kakainis. Kung kailan pa naman nakalive ako at wala akong sweldo, saka pa mangyayari to. Matawagan nga si TL. Hello, Letzel? Hello TL? Kumusta po? Okay naman. Ano kailangan mo? TL, tatanong ko lang sana, kung mag-i-immediate resignation ako, may makukuha ba akong back pay? Ha? Okay ka lang. Teka, naka-LOA ka ng 3 months tapos bigla ka magre-resign. Tapos i-expect mo na may makukuha ka pang back pay. Naka-drugs ka ba? TL, kailangan ko kasi ng pera Naka-confine yung anak ko sa ospital. Alam mo namang wala akong sweldo na natatanggap ngayon kasi nga, di ba, naka-leave of absence ako. So sorry to hear that. TL, tulungan mo naman ako. Baka may pwedeng applyan na benefits or medical assistance sa kumpanya. Kasi wala talaga akong malapitan ngayon Actually, Letzel, wala na rin ako sa company. Po? Nag-render na ako ng resignation last week lang. Ano ba naman yan? Paano kaya to? Kainis. Kung kailan naman wala akong sweldo, saka nagkasabay-sabay lahat. Sige, ganito na lang muna. May kakilala ako sa City Hall. Baka pwede kitang tulungan na lumapit sa kanila. Well, for sure, meron naman silang may aabot na tulong kahit papano. Sige, TL. Kailangan ko talaga ng tulong ngayon Walang-wala talaga akong maisip na paraan. Hindi ko nang alam yung gagawin Please, TL. Lahat ng pwedeng solusyon gagawin ko. Mailabas ko lang yung anak ko sa ospital. Popoy at Bea, severe diarrhea ang naging sakit ng anak ko noon. At dahil wala akong sinasahod, wala rin akong savings. Naging malaki yung pagsubok yon para sa akin. Idagdag niyo pa yung lahat ng laboratory at swab test o antigen test na kailangang pagdaanan sa tuwing ma-ospital ang isang pasyente. Isa pa,
Kung kailan naman kailangan ko ng malaking pera, saka naman namin hindi makontak yung agent sa investment namin ni Lyra. Na-realize ko na lang sa bandang huli na pang-akit lang pala yung mga paunang sweldo para maengganyo kaming mag-deposit ng malaking pera. At kapag malaki-laki na ang naihuhulog namin, saka sila mawawala na parang bula. Sobrang laking aral ang binigay sa akin ng karanasang yon, Popoy at Bea. Noon ko na-realize na kung gaano ko kaswerte sa pagkakaroon ng trabaho. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ulit ako magiging tamad at pabaya. Utang ko sa sarili ko at sa anak ko ang magkaroon ng magandang direksyon at gumawa ng maayos na desisyon sa buhay. Hindi na ako nakabalik sa dating company na pinagtatrabahuhan ko, pero tinulungan ako ni TL Rocky na makapasok sa bago kong trabaho. Ma, kayo muna bahala kay Gia ha. At saan ka na naman pupunta? Imimit ko lang yung dati kong TL. May hihiramin lang ako sa kanya. Diyos ko po. Manghihiram ka na naman ng pera. Baka naman malubog ka na sa utang yan. Hindi, Ma. Gamit yung hihiramin ko. At saka, wag po kayong mag-alala. Hindi na natin kailangang mangutang ngayon. Sapat na yung kinikita ko. Ang focus ko lang ngayon, makapagbayad ng lahat ng utang para makapag-start ng mag-ipon. Aba, ay mabuti naman kung ganon. May kailangan pa ba dito sa bahay? Bibilhin ko na lang pag uwi ko. Bili ka na lang ng ulam. Gatas ni Gia, okay pa ba? Marami pa yung nandyan. Abot pa siguro hanggang next week. Okay, good. Yung bill ng kuryente, daanan mo na rin kaya? Bayad na Ma, kahapon pa. Aba, very good ka ngayon ah. Siyempre, ako pa ba? Akalain mo may pag-asa ka pa palang tumino, no? Lo, matino naman talaga ako eh. Sus, matino daw. May matino bang nagpapabuntis ng maaga? Kung may gumabay lang siguro sa akin nung nagdadalaga ako, baka hindi ako naligaw ng landas. Ang lagay, kasalanan pa pala namin ngayon. Okay lang din. Kasi kung hindi ako nagkamali noon, hindi darating si Gia. Malamang hanggang ngayon, pariwara pa rin yung buhay ko. Osha, saka ka na magdrama dyan. Lumakad ka na para makauwi ka kaagad. Baka abutan ka pa ng ulan. Nox, concern na kayo sa akin ngayon ah. Ayoko mabasa ka. Baka dumami ka pa. Dadami lalo pasaway sa mundo. Whatever. O, una na ako ha. Balik na lang ako agad. Ge, bilisan mo. Magbibingo pa ako. Ano? Wala. Bata-bata mo pa. Bingi ka na. Yung ulam, huwag mo kakalimutan ha. Okay. TL Rocky! Letzel! Kumusta, TL? Ay nako, sabi ko naman sa'yo, Rocky na lang eh. Wala na tayo sa workplace. Kahit na, you're always a TL to me. At saka mas matanda ka sa akin, kaya hayaan mong yun na lang ang sign of respect ko sa'yo. Wala talagang kawala. Ay, nga pala, ito yung hinira mong headset. Ayun! Thank you ah. Balik ko rin agad pag nakabili na ako ng bago. Sige lang. Merienda muna tayo, TL. Libre ko na. Para naman makabawi ako sa pang-aabala ko sa'yo. Di nga. Seryoso ka ba? Oo nga. Pero sa mumurahin lang muna ha. Wala pang budget eh.
Hindi naman ako maselan kahit saan naman pwede ako. Yon! Buti na lang. Tara! Sige, tara. So, kumusta na yung client na nirefer ko sa'yo, okay ba? Medyo mahirap. Daming gawain eh. Pero mabuti na lang mabait siya. Tsaka, hawak ko yung oras ko. Kaya maaalagaan ko pa yung anak ko habang kumikita sa bahay. Good. At dahil nga may existing client na ako, meron na akong portfolio. Kaya hindi na ako mahihirapang maghanap ng dagdag na clients. Kahit papano may backup na ako kung sakaling magka-problema sa isa. Pero wag naman sana. I'm happy for you. Ha? I mean, nakakangiti ka na and mukhang may direksyon na yung buhay mo. Alam mo na kung paano i-secure yung trabaho mo pati yung sarili mo. Ay, salamat sa mga tulong mo ah. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko marirealize lahat ng to. Ako talaga? Oo kaya. Siguro kung hindi mo ako pinayagan na mag-leave noon, hindi ko marirealize kung gaano kahalagang magkaroon ng trabaho. Lalo na sa panahon ngayon, no? Well, mukhang nagbunga naman. Alam mo na kung paano pahalagahan yung trabaho mo. At hindi lang yon. Ikaw ang tumulong sa akin na makapasok bilang virtual artist. Tapos, sa'yo pa nang galing yung first client ko. Deserve mo naman eh. Kasi balita ko, you've been doing great, ha? Ayoko kasing mapahiya sa pag-refer mo sa akin. Sa dinami-dami na nangyari sa buhay mo, nakasisiguro kung gagalingan mo na. Kaya hindi ako nagdalawang isip na i-refer ka. Utang na loob ko lahat sa'yo to, TL. I mean, Rocky. Hayaan mo, pag nakaraos-raos na ako sa mga pinagkakautangan ko, uulitin ko tong panlilibre ko sa'yo. Sus, kahit hindi na. Basta lagi mo lang gagalingan, ha? Tapos kapag nasa taas ka na, ako naman yung hatakin mo. Or kung hindi man, paid forward. Tumulong ka naman sa ibang nangangailangan. Oo naman. Hindi ko makakalimutan lahat ng kabaitan mo sa akin. Kahit na masungit at real talker ka minsan, alam kong mabuti kang tao. Ikaw yung unang naghangad na magtagumpay ako sa buhay eh. Kaya, salamat Rocky. Kapit Bea, si TL Rocky ang tumulong sa akin na mairaos ang lahat ng hospital bills nung na-confine ng anak ko. Tinulungan niya akong lumapit sa mga public officials at NGOs. Siya rin ang nagsilbing mentor ko hanggang sa makapasok ako sa bago kong trabaho, ang pagiging virtual assistant. Work from home pa rin ako pero ang kaibahan lang, hawak ko na ang sarili kong oras. Mas marami na akong oras para sa sarili ko at sa anak ko. Popoy at Bea, ibinahagi ko itong kwento ko dahil alam kong malaki ang aral na mapupulot dito. Madalas, sinisisi natin sa kapalaran kung bakit tayo hirap sa buhay. Pero hindi naman natin inayos sa mga desisyon natin. Late ko nang na-realize yun. Kaya gusto ko sanang matuto na ang mga listeners ninyo sa naging karanasan ko. Masyado ng problematic ang mundo. Huwag na sana nating gawing mas problematic pa nang dahil sa pangit na life decisions natin. Hanggang dito na lang and I hope marami ang na-inspire sa kwento ko, Popoy at Bea. At thank you sa pagbasa ng sulat ko. Until next time. Lubos na gumagalang, let's go. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Problematic. Hello mga kapamilya, mga kamorkada. Diyan na nga nagtatapos ang story ni Letzel sa hashtag Dear MOR Problematic na oh my God,
Sa umpisa, talagang bagay na bagay yung hashtag Dear MOR problematic. Pero later on, sa latter part of the story, parang dapat hashtag Dear MOR TL or hashtag Dear MOR Love You TL. Di ba? Ang dami po sa comment section na nagko-comment na, Diyos ko day, buti na lang talaga merong TL Rocky sa buhay nito ni Letzel. Pero syempre, bago tayo mapunta doon sa kilig portion, unahin muna natin yung problematic portion. Na alam mo, tama, no? Tama itong chika ni Letzel sa atin. Na kamorkada, pag ikaw meron kang nararanasan sa buhay mo ngayon, na you have problems, you have a problematic life, minsan gawa yan ng mga outside factors. Like, mga taong binabatuhan tayo ng mga problema. Pero minsan din naman, which is we sometimes fail to see or to realize na nagkakaroon tayo ng mga problema sa buhay dahil na rin sa kagagawa natin. 'Di ba? Dahil na rin sa mga bad decisions natin sa buhay. Gaya nito ni Letzel, maaga siyang nabuntis. Bakit? Naging mapusok, 'di ba? Tapos hanggang sa nagtiwala siya sa isang tao na nagtiwala siya sa isang tao na parehas naman sila ng buhay. 'Di ba? Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon na lahat ng taong nandyan para sa iyo tuwing may mga problema ka, yung mga problemang simpleng problema lang, nandun pa rin yan kapag kadamay na sila sa problema mo. Nagigets nyo ba? Etong si JR, sinasamahan si Letzel para bigyan ng payo, makinig sa problema. Andun siya palagi. Nangako siyang nandun siya palagi. Kasi nga, hindi naman siya part ng problema. So, alam mo yun, ang dali sa atin ang dali sa ating makinig, magpayo sa problema ng ibang tao. Pero pag damay na tayo doon sa problema, syempre, ang tendency ng isang tao, unahin yung sarili. At yun yung ginawa ni JR. Dahil majirap din si JR, wala rin siyang pera. So, imbis na, alam mo yun, magdoble hirap siya, tumakas na lang siya. Inunan niya ang sarili niya. 'Di ba? So, wag rin tayong masyado magtitiwala doon sa mga taong akala natin palaging nandyan. Nandyan sila dahil hindi sila namomroblema, tayo lang. Willing silang makinig, oo, kasi happy lang sila. Pero pag sila kasama na sa problema, doon mo na makikilala yung pagkatao ng isang tao. 'Di ba? Kapag kadamay na sila doon sa problema, gaya nito ni JR at ni Letzel. Ngayon, sunod na naging problema, anong tawag dito? Yung i-forward na natin, yung sa trabaho niya. Yung sa trabaho niya, una, okay naman, di ba? Nagsipag naman si ate mong Letzel. Kaya lang, nung nagkaroon ng pandemic, isa si Letzel sa mga hindi talaga maiiwasan. And we can't, mga kamarkada, no? We can invalidate the feeling na yung mental health during the pandemic. Marami dyan kinaya. Marami dyan kinaya na work from home, talagang yung threshold ng mentality nila mataas, kinaya lang, push lang sa trabaho. Pero marami rin kasi yung nakaranas ng somehow depression dahil nga hindi sila sanay na nandun lang sila sa isang bahay. Tapos mind you, ang bahay ni Letzel, it's not the most pleasant house ever. Sa kanya na rin nanggaling na yero-yero, pinagtagping yero-yero, di ba? Yung iba sa atin, kahit pa paano, bato o kahoy at may maayos na ventilation, may electric fan, yung iba pa nga may aircon. So medyo, alam mo yon, nakakatulong para gumaan yung lungkot or yung depression or something. Pero dito kay Letzel, hindi na rin kasi ganun ka-comfortable or suitable for working yung bahay nila. Kaya yun siguro yung isa sa mga naging factor kaya medyo naaning ang lola mo. So wag nating invalidate yun. It's so easy to say na dapat in-appreciate mo na alam mo yon, may trabaho ka, dapat hindi ka tatamad-tamad. Tama yon. I-appreciate mo dapat na may trabaho ka, wag kang tatamad-tamad. Pero syempre, hindi rin naman natin may iwasan na, alam mo yon, maapektuhan talaga yung mentalidad natin, lalo na kung hindi tayo sanay na nakukulong tayo sa maliit o kaya maliit na kwarto o kaya maliit na bahay na hindi naman sing ganda ng bahay mo na bato, na may maayos na ventilation, di ba? Nakikits nyo ba? So feeling ko naging factor yon yung environment kung bakit medyo naaning etong si Letzel. Pero kung tutuusin, masipag naman siya, di ba? Bago pa mag-pandemic, masipag siya sa trabaho niya. Tapos, eto pang isa pang ito pa isang maling desisyon ginawa ng ating mga girl na ewan ko ba bakit ang dami pa rin nabibiktima.
yung mga investment scam na mga ganyan. My God, you guys, anything na kailangan mo maglabas ng pera, kailangan doblehin nyo ang pag-iingat nyo, triplehin ninyo, you question everything. Diba? Wag yung magpapadala lang kayo dun sa chika ng kaibigan nyo. Nakaka-withdraw na ako dyan, nakakatanggap ako ng ROI. So, alam mo, push mo yan, ganyan-ganyan. Kasi, gaya nung ininvestan nila, na sa umpisa lang pala may ganon, makakuha ka ng pera kasi nga pang engganyo. Ayan na nga, tinakbuhan sila. Ang dami-dami na, pero I don't know. Alam niyo bakit madami pa rin? Kasi madami pa rin talaga yung, anong tawag dito, nauuto. Kasi tayo, lalo na mga Pinoy, ang gusto nyo, instant money. Gusto nyo magkaroon ng pera na hindi na kayo nag-iisip o hindi na kayo nagtatrabaho. Kaya ang gagawin nyo, investment. 'Di ba? Bigay pera, tapos kikita daw yan. Sila na magtatrabaho, kikita daw yan. Which is, alam mo yon, hindi yan, well, siguro meron dyan mga legit talaga. Pero ang pinaka-sure na legit dyan is yung mga malalaking kumpanya na. Diba? As in, yung malaking kumpanya, like big brands, big companies, alam mo yon, yun talaga investment kung investment na maituturing mo na, alam mo yon, legit talaga. Pero yung mga, yung mga independent na tinignan mo ba kung may DTI permit ba yan? O yung mga iba't ibang mga business permit? Dapat sine-check mo yan, di ba? Pinapacheck mo sa, sa legit na website or dun sa kakilala mo sa abogado or kahit nga sa police, ipacheck mo kung tingnan mo kung totoo kung legit di ba? Doble check lang talaga at hindi yung makikinig ka lang sa chika ng frenelin mo. Bakit yung frenelin mo nakakakuha ng pera, ganun din ang mangyayari sa'yo. Kasi either kasama sa scam yung frenelin mo or kasamang biktima yung frenelin mo, di dalawa kayo. Tinan mo si Letzel at si Lyra, dalawa sila, di ba? So, isa yan sa mga talaga, ayusin natin yung mga desisyon natin sa buhay, mga kamarkada, 'di ba? Kasi hindi lahat ng problema binigay lang ng Diyos sa atin dahil trip lang niya, or hindi lahat ng problema gawa ng ibang tao. Majority of the time, nagkakaroon tayo ng problema dahil sa aanga-anga tayo ng mga desisyon sa buhay. Pero, i-deny natin yon kasi ayaw nating sisihin ang mga sarili natin. So, maghahanap tayo ng ibang sisisihin. Ganon! Nakakaloka kayo. Pero eto na nga. Buti na lang talaga. Actually, maswerte pa nga si Letzel Dahil, sige na, ipapasok na natin yung paborito nyo. Dahil meron siyang TL Rocky. Meron siyang isang taong legit na makakapitan at alam mo yon, mahihingan ng tulong. And alam mo, swerte si Letzel kasi hindi lahat may ganun. Hindi lahat merong TL Rocky sa buhay nila. Kasi yung iba dyan talagang on their own. Kaya alam mo, ang swerte ni Letzel kasi merong umalalay sa kanya na TL Rocky. And sana Letzel, ma-appreciate mo yun Ayokong, masarap sanang bigyan ng romantic something si Letzel tsaka si Rocky. Pero I don't wanna push it. Pero bala ka, Letzel. Bala kayong dalawa, Rocky and Letzel. Pero parang sige, tanggalin natin ang pagiging malisyosa natin. Maganda yung friendship na meron sila. At maganda yung ugali ni Rocky na ganun. At take note, hindi lang naman si Letzel ang tinutulungan niya. Galing na rin kay Letzel yon na si TL Rocky, yung tipo ng TL na gusto niya lahat umaangat. Ibig sabihin, lahat tinutulungan ni TL Rocky. So, shout out sa lahat ng mga TL dyan. Or sa lahat ng mga katulad ng ni TL Rocky, yung mga head, yung mga managers, mga supervisors na, alam mo yun, hindi pinapabayaan yung kanilang mga subordinates and at the same time, ginagabayan, hindi nilalaglag, bagkus, alam mo yun, binabackupan, pero syempre, meron pa ring sermon, meron pa ring pangaral, which is matatawag natin na guidance more than galit lang, out of nowhere, alam mo yun. Ganyan yung mga magagandang klase ng mga bozingersi or yung mga klase ng mga managers or supervisors. Yan yung mga masasarap talagang makatrabaho at parang nakakasipag magtrabaho. Binakapan ako ni TL o kaya ni supervisor, kaya kailangan ayusin ko to, ganyan-ganyan, 'di ba?
So, maswerte. Maswerte si Letzel at meron siyang TL Rocky. And I hope kayo din mga kamorkada, no, na may mga ganyang mga karanasan, yung mga patong-patong na mga problema. Sana meron kayong ganyang klaseng tao sa buhay ninyo. It doesn't have to be a romantic type of relationship with that certain person. Pero kahit man lang mentor nyo, a mentor o kaya a close friend or even a kamag-anak, di ba? Sana meron kayong mga nakakasamang ganyan sa buhay ninyo, lalo na sa mga buhay na #DearMOR problematic. Pero alam nyo, ang one thing is for sure, no? Lalo na kapag meron kayong nararanasang problema ngayon. Totoo kasi, it's cliche, it's so easy to say, pero very hard to make panindigan yung salitang everything will be okay. Kasi eventually, it will be, lalo na kung hindi ka magpapastuck na lang doon sa buhay na ganyan. Kung hindi ka magi-give up na lang basta-basta. If you're going to continue moving, finding a solution, fighting back sa mga problems nyo, eventually it will be okay. Merong mga problema na it will take time, months, or even years. Pero eventually, it will be okay. There will be a time of acceptance. There will be a time of finding a solution, and then there will be a time of peace na masasabi mo na okay, nalagpasan ko na yung pagsubok na to, okay na ako, masaya na ulit ako, back to my real self na ulit ako. Basta manalig lang kayo mga kamorkada, no? Manalig kayo sa kung ano man yung pinaniniwalaan nyo, magdasal kayo, basta dapat meron kayong kapitan, meron kayong not literally kapitan na asahan na lang na sila ang gagawa ng solusyon, pero yung meron kayong pinaniniwalaan ba, meron kayong goal. Pwedeng kapitan nyo yung sarili nyong beliefs, pwedeng kapitan nyo yung sarili nyo, why not, di ba? Lakihan nyo yung tiwala nyo sa sarili nyo, or hanapan nyo ng end goal ba, na okay, I am experiencing this problem like right now, pero dapat hindi ako ma-stuck dito, dapat hindi ito forever. So I will find the solution. I will think of something how to get out of this place. Kasi ito yung goal ko na buhay. And I want to reach that place. So how can I reach it? O diba? So mag-iisip ka na ngayon ng iba't ibang mga paraan. Basta keep on moving. Okay, wag lang tayong, anong tawag dito, magpakalunod, magpakasasa. Okay lang na, gaya ng sinabi ko kahapon, okay lang na okay, may problema ka. A couple of hours ka lang tumunganga, wag ka muna magpanic, 'di ba? Hayaan mo munang bumaba yung blood pressure mo at yung heartbeat mo. Hayaan mo munang kumalmante ka muna, and then saka ka kumilos, saka ka mag-isip. Ganun yun, mga kamorkada. So, I'm pretty sure marami dyan na nakakaranas sa mga katulad ng problema ni Letzel. And honestly, ang isa talaga sa mga tawag dito, mapapayo ko kung paano may iwasan o kaya matakasan yung mga ganyang klase ng problema, yung mga challenges na kinakaharap ng gaya ni Letzel. Wag po tayong tanga. Wag po tayong tanga. Wag po tayong bubita. Oo. Think. Tawag dito, you question everything, lalo na kapag yan, yung mga investment na mga ganyan, o kaya kapag dumating na yung problema, wag lang tayong makikinig sa mga kung ano nung mga payo-payo ng kung sino-sino. Mag-isip kayo! Gamitin ang mga jutake! Ganun yun, mga kamorkada. Yun talaga yun lang talaga yung isa sa mga paraan kung paano natin may iwasan yung mga ganyang problema. Teka, basa tayo ng mga komensyina. Sabi ni Paul Reboriano, no trials in life that get strong and have lesson in life. Paki-rephrase nga, Paul Reboriano. Feeling ko may sense yung gusto mong sabihin. I-rephrase mo lang ng isa pa. I-rephrase mo lang. Sabi ni Jenny Parker, I prayed na magising rin ang aking only child tulad ni Letzel kasi lumaki siya na easy money lang lahat ng gustong binibigay ko. But now, nahihirapan ako, never niyang pinapahalagahan ang paghihirap ko dito sa Singapore. Jenny Parker, sinong kasama ng anak mo dito sa Pinas? Kasi sa mga ganyang bagay, hindi lahat kasalanan mo eh.
most of the time, lalo na kapag lumalaki yung bata na hindi ikaw ang kasama, malaking factor dyan yung mga tao sa paligid niya. Yung mga taong gumagabay sa Junanakay mo. So, sino kasama ni Jenny, anak mo, Jenny Parker, dito sa Pinas habang ikaw ay nasa Singapore at nagpapakahirap dyan? Sabi ni Gail, pagpagod, magpahinga. Huwag susuko sa hamon ng buhay. Sa true. Kasi nga yung mga pagsubok, Gina G, di ba? So, dapat tayo din Gina G. Yung mga problema, Gina G. So, labanan din natin. Pa-Gihan tayo dito. Di ba? Sabi ni Mary Jane, parang lahat na nagpa-friend request sa akin nag-o-offer ng investment. O, alam mo na, Mary Jane. Alam mo na pag-isipan mo, yung mga re-replyan mo, i-accept mo dyan. Sabi ni Paul Santos, dami siguro nag-expect na may gusto si TL Rocky sa kanya, kaya grabe kong tumulong. Alam mo, isa yan sa mga sayang, wala si Popoy for today's video, pero gusto ko sanang itanong yan. Anong tawag dito? Gusto ko sanang itanong, kapag ang lalaki ba, parang bongga kung tumulong sa isang tao, lalo na sa opposite sex, lalo na sa babae, is it because you're just kind? Or dahil type nyo, yung tao? Kasi naniniwala ako na marami dyan, yung purely talaga tutulong lang out of the kindness of their heart. Pero syempre, hindi rin natin pwedeng eliminate na tumutulong ang isang lalaki sa isang babae dahil type niya to. And I feel like there's nothing wrong with that. Anong masamang tulungan yung type mo? Diba? I mean, okay lang tumulong sa type mo, basta wag na wag kang hihingi ng kapalit. Kasi pag hihingi ka ng kapalit, dyan tayo magkakaproblema. Okay? Kasi hindi nakabaitan yan. Tumutulong ka lang kasi may ine-expect ka na kapalit, which is bad. Okay? Sabi ni Jenny Parker, my husband's side, parang tingin ng anak ko sa akin ATM machine. Pag hingi, gusto niya instant money agad. Nako, Jenny Parker. Ang hirap magsalita, Jenny Parker, with that situation kasi hindi natin alam anong klaseng upbringing yung kinalakihan ng anak mo kasama yung side ng husband mo. So, pero dahil seeing that na ang tingin lang sa'yo ng anak mo ay ATM machine, I feel like, I could be wrong, but I feel like kulang sa paalala yung mga taong nandun. Kulang sa paalala na, okay, Junanakay, yung mami mo nagpapakahirap doon, huwag mong dagdagan ng stress ng nanay mo at sana i-appreciate mo yung hirap ng nanay mo. Parang may konting kurot ng ganon. Parang kulang sa kurot yung Junanakay mo. It's hard to comment, Jenny Parker, kasi I don't wanna judge how the people there raised your kid. Pero I hope na eventually magkausap kayo ng masinsinan ng anak mo and magkaroon kayo ng ang tawag dito, understanding sa isa't isa. There will come a time, lalo na kapag umuwi ka ng Pilipinas, magiging maayos yan, Jenny Parker. Basta wag ka lang magpadala sa sadness, Jenny Parker, kasi maapektuhan lahat sa life mo. We have no choice but to actually fight sa mga problema at sa mga challenges sa buhay if you want to survive, if you want to live long, and if you want to experience life longer, you have to fight the challenges talaga. Yeah. Sabi ni Cheryl Violet, kaya tayo binibigyan ng langit ng problema kasi alam niya na kaya natin isolve ang problema. Sa true. Alam niyo, may nakita akong video kahapon lang actually. Ang tanong doon, bakit ba yung mga tao, lalo na yung mga mabubuting tao na wala namang ginagawang masama sa buhay, nakakaranas ng mga problema at ng mga challenges na mga ganyan, 'di ba? Tapos yung mga kriminal ay easygoing lang. Bakit ganon? Yung iba sinasabi nila unfair, 'di ba? Ang bait-bait ko, wala namang akong ginagawang masama, pero bakit ako ang pinupukol ng problema? Kasi nga, ang sagot doon nung isang speaker, kasi pagka tayo nagdadasal na, Lord, gusto ko pong maging malakas, gusto ko pong maging matatag, at gusto ko pong, humaba pa ang buhay, ganyan-ganyan. Hindi naman daw kasi magic,
lakas, tibay, ganyan. Mahabang buhay, push. Hindi naman daw kasi magic yun. Siyempre, magkakaroon ka ng lakas o tibay ng loob kapag ka nakaranas ka ng mga problema. At alam mo yun, madedevelop mo yung tibay at lakas ng loob ng yun. Madedevelop mo yung experience na yun. Para pag may mga dumating sa'yo na future problems, hindi ka mangangatog. Kasi nga, naranasan mo na. Kesa naman sa, imagine niyo yun, yung wala naman kayong naranasang problema, your entire life. Tapos biglang may dumating na problema. Paano mo naiintindihan na malakas ka or you're strong or alam mo yon, you have the experience to fight this problem kung wala ka namang naranasang problema even before? Nakikits nyo ba? It's not magic daw. Yun yung punto. It's not magic. You, as a human, you have to experience it to actually have the strength and courage. Nakikits nyo ba? Kaya alam nyo, I'm not saying na okay, magkaroon ng problema sa buhay, no? What I'm saying is, you can get something. You can get something positive out of every problem. And magiging asset mo yon sa mga susunod na panahon. Hindi ka magiging ampaw, hindi ka magiging mahina, weakling, at lalo na mentally and emotionally. Alam niyo yon, you can get something out of every problem na dumadating sa buhay niyo. Yun daw yung explanation. Sana nag-gets nyo. Medyo nag-gets ko naman siya on my own, pero sana nag-gets yung explanation ko. Mas maganda kung napanood nyo or narinig nyo yung napanood ko. Pero something like that. Oo. Sabi ni Maria Angelica, sila yung dumating sa buhay ko tapos sa huli ako yung maghahabol. Bakit ganon yung ibang lalaki? Maria Angelica, tamang episode ka ba nag-comment? Ano yan? Yung JR, si JR ba yan? Tungkol ba kay JR yan? Oo, tinakasan kasi ni JR si Letzel. Yung ba yan? Oo. Teka lang. Ano? Makoy, ano tong sinend mo? Hindi ko pa rin gets. Hindi ko pa rin gets. Oo, teka, si Paul Reboriano ba, niresent na yung ano niya? Sige, may bagong comment si Paul Reboriano. Sabi niya, it's a kindness lang po yung iba. Ginagawa lang issue na mga na may gusto and may feelings. Yung question ko, yung lalaki ba, tumutulong sa babae dahil type lang nito or out of kindness. Which is tama naman. Yung iba, out of kindness lang talaga. Malisyosa lang talaga yung ibang mga tao. Iba? Oo, ganun yun. San pa? San pa ang mga comment ninyo? Sabi ni Gail, wag pasilaw sa big returns, alright? Oo, kayong pasilaw dun sa mga big returns, sa mga ganyan-ganyan, be. Dahil ang totoong yaman, ang totoong pera, yun talagang pinaghirapan mo. Walang easy money sa mundong to, utang na loob. Kung easy money lang yan, madali ring mawawala yan. Oo. Just ko gamitin nyo lang po talaga mga jutakay ninyo. Okay? Okay, saan pa mga comment niya? Walay China. Anyway. Yan po. Sana mga kabarkada, marami kayong natutunan for today's episode na #DearMOR problematic. Bagong lahat, pasalamatan muna natin yung ating mga dramatisang nagsipaganap for today's video. Unang-una dyan si Jamie Rubio na gumanap bilang Letzel. Si Jackie G na Gina G talaga maging nanay. Maraming salamat, Jackie G. Syempre, samahan mo pa ng China Pops bilang pudra. At syempre, ikaw, JR, buisit ka, ginampanan, Dan Kapusyon. At ako po si Lyra, saka pa, tatanga-tanga. Hindi, charot lang. Paniwala ka pa sa mga investment, Si Joy kanina, Bettina Briones, yung uncle kanina, si Makoy Marcos yan. At si TL Rocky. Oh my God talaga, TL Rocky. Jag Kamat po ang gumanap dyan. At ang tumanggap po ng letter ni Letzel ay si Warly Alagaw. At ang nag-edit ng ating drama for today, si Joko Loco. Maraming salamat, guys. At syempre maraming salamat sa lahat ng sumama sa akin. Kahit mag-isa lang ako. Bukas ulit magsama-sama tayo. Kompleto na kami ni Popeye for tomorrow. Huwag kayong mag-alala. And again, August 28, that's a Monday, that's a holiday, Gcash party ni Popeye. Parang Gina G din akong i-promote no? Kasi I love parties, you know? Monday yan August 28. Okay?
Again, maraming salamat mga kamerkada sa lahat ng mga sumama sa akin for today. Gaya ng palaging paalala ni Popoy, you stay safe, you stay healthy, and of course, stay in love and stay happy. Pero, Diyos ko, humambol ka pa, Makoy China. Oy, bukas kasama natin yung mga dramatista natin. Oo. Eto muna po ang mapapakinggan natin for tomorrow. Ngayong Biyernes sa Dear MOR. Abay, hindi mo masasabi. Hindi naman sa pinaghihigpitan kita at alam ko namang wala akong karapatan. Nanay mo pa rin ang dapat mong sundin. Ang sa akin paalala lang. Dinaanan ko lang yan kaya pinagsasabihan lang kita, ha? Basta tandaan, ingatan ang sarili, hindi ka na bata. Hashtag Dear MOR Best Ninang. Ayan, Makoy. Okay na, Makoy. Yun po ang mapapakinggan natin bukas sa hashtag Dear MOR Best Ninang. Shoutout sa mga ninang natin bukas. Itag niyo po ang mga ninang nyo. Sige, pati ninong na rin. Itag niyo po ang mga ninong-ninang nyo for tomorrow's episode. Sila po ang feeling ko, target market natin for tomorrow. Bukas po yan ha. Ulitin ko na naman. You stay safe. You stay healthy. At kahit anong mangyari, don't be tanga. You stay in love but don't be tanga. And you stay happy. See you tomorrow.